Yun, so hello and welcome sa akin channel, S Reliance. At sa araw na ito, gusto kong gawin itong video na to, sagot sa mga nagtatanong or siguro naguguluhan, bakit pag naglalabas yung mga manufacturer ng baril, nagkakaroon ng halos magkakaparehas yung nilalabas nila. Halimbawa yung Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 sa Glock hanggang Gen 5. Bakit tawag dito, konti lang yung binabago. The same sa M&P ng Smith & Wesson. Hindi kasama dito yung Walther PDP at BP9 ng HK, tsaka yung Springfield Echelon. So ito yung nakita kong marketing kung bakit mas maraming bumibili ng Glock. So syempre dun sa mga masasabi natin na mahal ang Glock dun sa particular na bansa na yon, dahil syempre like sa Pilipinas halos doble or triple yung presyo ng Glock. Pero kasi ang target ng Glock na market talaga is yung USA. Yun talaga ang yun talaga ang tina-target niya. So sagutin ko na reason kung bakit yung Glock from Glock Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 magkakamuka. Kasi guys, parang na-figure out ng Glock yung marketing strategy niya. Ang meron ng Glock na halos parang hirap yung iba is yung makakuha ng suporta mula sa mga makers ng accessories, especially ng holster. So magbibigay ako ng example. Mga brand na kilala dito sa US, Safariland, Tenicor, Tier 1 Concealment, ano ba yung isa? Tong Alien Gear, ayan. Tsaka yung We The People holster, tsaka yung G-Code holster. So nag-research ako dito, nakita ko na yung mga ibang model ng baril, lalo na pag ang gagamitin mo yung firearms ay para sa duty or self-defense, na kailangan mong maglagay ng light, yung tinatawag na light-bearing holster. Pili lang yung mga baril na ginagawa nila nun. Ang nakikita kong kadalasan, yung Glock, yung Echelon, yung PDP, BP9, yung Mete ng Canik. So yung ibang baril, P320, yan, P320 ng Sig Sauer, yan ginagawa nila yan. At yung duty ng bagong labas ng Staccato, yung ginagawa nila yan. Pero the rest, yung mga SCCY, Ruger, yung ibang brand, so hindi nila sinusuportahan yung. Bakit? Kasi hindi siya ayaw mag-invest nung mga makers ng holster ng molde. Kasi guys, pag ginagawa yung holster, may molde yan eh. Yung barrel na mismo, yung dun para mag-shape, minomold yun. So hindi mura yun guys. At ang reason kung bakit hindi nagpapalit-palit ng itsura ang Glock, dahil ayaw nilang mawalan ng suporta mula sa mga makers ng holster. Isipin mo kung ang Gen 1, naglabas sila ng Gen 1, then yung Gen 2 iba na yung itsura. Tapos maglalabas sila ng Gen 3, iba na rin yung itsura. Gen 4. So magkakaroon siya ng epekto dun sa mga makers ng holster. Nag-gets ba guys? Yung sa Safariland, yung Tier 1 Concealment, yung Tenicor, yung Alien Gear, yung G-Code, medyo maiinis sila kasi isang taon lang nila pwedeng gamitin or 2 taon nilang magagamit yung molde. Tsaka guys, pag gumagawa naman ng molde ng baril, na kailangan nila maraming molde, hindi lang naman isa. Kasi marami nga yung pinuproduce nila, lalo na yung mga international na, yung Safariland, yung Alien Gear. Diba? Hindi ko lang alam tong Tenicor tsaka tong Tier 1 Concealment. Pero yung mga malalaking brands ng ng holster, pagka may molde yan, sigurado marami yan kasi marami yang sinusupplyan eh. Sa Europe pa,
sa Latin America pa, 'di ba? So wag tayong magtaka or wag tayong tawag dito maguluhan kung bakit ang Glock halos pare-parehas magkakamuka. Kasi guys, kinukonsider din nila yung support. Yun nga yung dapat mong iniisip bago ka bumili ng firearm eh. Lalo na kung for self-defense yan. Lalo kung lalagyan mo siya ng light bearing. Example nito guys. So ito clear to ha. So lalo na to yung sa Pareland na merong tawag dito. Ito. Na meron siyang takip sa meron siyang cover para sa red dot. Ayan. So another feature yan, may moldy rin yan. Then yung light bearing holster para sa TLR1 tsaka sa Surefire na weapon light. Just isipin nyo lang guys kung kada taon or kada generation napakalaki ng binabago nilang shape. Baka hindi na gumawa o hindi na sila suportahan ng mga makers ng holster. So, yun yung ginagawang strategy ng Glock at nung iba pa para maging relevant sila sa market. Kasi kung competition yan, di ba yung, alam niyo naman sa mga nagko-compete, yung mga quick draw, parang universal naman yun eh. Ang problema kasi, lalo dito sa US, yung mga ginagamit ng mga SWAT, ng mga police, ng mga military, ng mga nasa special operation, nire-required na talaga sila ng tawag dito, nung department nila or nung unit nila, meron na talaga silang kailangan requirements na mag-weapon light, may red dot optics or red dot sight, RDS. So, yung makers ng baril, maikipag-usap siya or maikipag-collaborate siya dun sa mga makers ng holster. So guys, kaya hindi ka taka-taka na kapag naglabas ka ng baril, dapat i-consider mo kung sino yung mga makers nito, depende dun sa gagamitin mo or sa purpose mo, kung magti-train ka or kung gusto mo nasa indoor ka lang, nasa gun case ka lang, yung plastic. Pero kung ikaw nagtitraining ka ng self-defense or lalo kung police ka or military ka, kailangan mo syempre ng mga retention, light bearing holster katulad nito. So, sa Pareland to. Tapos hindi pa diyan kasama yung quick detach niya. So, kada brand meron siyang proprietary. But proprietary? Kasi guys, diyan pumapasok yung research and development. So, syempre pag nagkaroon yung kumpanya nag-invest sila dun sa research and development dun sa company nila para sa isang produkto, pinapatent nila yung sa sarili nila. Yun yung rason kung bakit yung sa Pareland na AQLS, yung sa G-code, iba rin yung attachment niya, yung sa Agent Gear, iba rin. So, para kasing napaka-naive pala natin pag magbibigay tayo ng opinion or sarili natin pagkakaunawa na yung Glock Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 magkakamuka, yung Gen 6 lang yung naiba. Kasi dapat guys, naisip din natin yung yun nga, yung support mula doon. Holster pa lang ang binabanggit ko, hindi pa diyan kasama yung mga aftermarket trigger, aftermarket na slide release, yung plate na ginagamit sa mga modular system optics sa MOS, yung kanilang tawag dito, yung kanilang pag ina-upgrade to yung iron sight nila. Ayan. So lahat yan guys, naikipag-collaborate or kinakausap nung makers, yung makers din ng ibang mga accessories. Kung babaguhin nila yan, taon-taon, kada generation babaguhin nila yan, mahihirapan na maka-adapt yung ibang brand. Parang sa kotse rin yan eh. Siguro guys, nakaka-relate din kayo dyan. Tulad sa mga
Honda Civic na nirelease noong 2001 hanggang 2005 magkakamuka. Pagdating nung 2006, ibang generation na siya. 'Di ba? Kaya makikita mo minsan yung headlight. Isipin nyo guys, kung yung kotse ganun din, babaguhin niya yung itsura kada generation. Ang magsasuffer nun yung mga makers, yung mga aftermarket na support nung product na yun. Hindi siya tatagal sa market kasi kung mahihirapan mag-produce or maka-adapt or makahabol yung mga makers ng third party o yung mga OEM dun sa kotse na yun, hindi magiging mabili yun. Ganoon din guys sa barrel. It's all about business. So, ganun lang kasimple yun. Pagdating naman sa mga IWB, ayan, ito guys, balik tayo doon sa holster na sinasabi ko kanina. So, ito guys, makikita nyo, ito sa Tenicor, makikita nyo, Glock, Sig Sauer, Smith & Wesson, Walther, Springfield Armory, Heckler Koch, Staccato, tapos yung 2011 yung 1911. Tapos makikita nyo dito, no light, compact light, full size light. Yan guys, dapat yan yung mga kinukonsider nila. May mga moldy yan. At yung moldy na yon, nag-i-invest dun yung mga brands. Katulad itong mga makers, itong Tenicor. Tapos tumako naman tayo dito sa isa. Itong Tier 1 Concealment. Ayan. Kita nyo naman, may mga kanya-kanya silang style, may mga kanya-kanyang tawag dito, design, kanya-kanyang research and development. Ito, gumagamit din to yung QLS. Itong sa Parelan, ganun din. QLS din to. Maraming iba't ibang klase, merong holster na merong cover or pwedeng mag-adapt ng barrel na may MOS or may red dot. At merong weapon light, merong hindi. So panibagong moldy na naman 'yun. 'Di ba? Or jig sa English, yung jig para magtugma. Hulmahan. Yan, molde sa hulmahan para mas madaling maunawaan. Katulad nito, yan, Rapid Force. Ayan. Tsaka to guys, itong mga nilagay ko dito ngayon, sila yung mga premier. Sila yung mga magandang klase talaga. So may mga pride din to. Meron ding iniingatan pangalan tong mga to. So ayaw din ng mga gun makers na mag-retract ng suporta sa kanila yung mga makers ng accessories. Kasi yan ang yan ang requirements ng mga military contracts all over the world. 'Di ba? All over the world. Merong talagang pag kumuha sila nito, ang susunod nilang kukuning kontrata yung holster ng Safariland or ng Alien Gear. Kung pabago-bago sila ng molde, pabago-bago sila ng design every generation, mahihirapan maka-adapt yung makers ng holster. Ganoon din sa pag ina-adapt to yung plate. May uri rin to ng klase ng materials, yung bakal na ginagamit dito. Yung sa trigger din, sa guide rod din, yung magazine din. 'Di ba? May mga magazine na third party na tulad ng Mecgar, may bakal, may steel magazine ang Mecgar. Kung magbabago ng design pati magazine yung Glock, magsasuffer nga yung mga support sa kanila. Kaya pag bibili tayo ng barrel, mag-research muna tayo kung para saan yung purpose natin at kung pwede ba tayong bumili ng barrel na yon, ng firearms na yon para dun masuffice yung sa pangailangan natin. At the same time, meron tayong broad na pagpipilian ng mga tawag dito ng mga holster, mga accessories para dun. So, yun guys. So, pagkatapos nito, panibagong mindset naman to guys. Siguro, hindi na iba sa inyo or hindi na nababago to or maraming nakaka-relate dito. Maraming bumibili ng barel
Halimbawa, magkakaibigan kayo, lima kayo magkakaibigan, lahat naka-Glock. Para maiba ka lang, ikaw yung, o kaya maiba lang kayong dalawa, mag-iiba kayo ng pagbili ng barel. Kasi sabi mo, may 3 kaibigan ko, naka-Glock na eh. Ako, ito naman bibiling ko, tapos ito, brand A, brand B. Ang problema, kapag ginawa mo yun, nang hindi ka nag-research, ikaw yung naiiba sa kanila. At the same time, paano kung ang nabili mo yung brand A, brand B, nabili yung dalawa ng kaibigan mo na iba dun sa karamihan, ay walang hindi maganda yung support sa kanila ng mga holster maker, ng mga aftermarket, ng mga weapon light. So, mahihirapan ka, mai-stuck ka ngayon dun sa firearms na yun, 'di ba? Dun na mapapasok yung sasabi mo, dapat pala nag-Glock na rin ako para marami akong pagpipilian. Imbis na napamura ka, mapamahal ka ngayon kasi kasi guys, sa barel, hindi yung parang sapatos na pag magkakapares kayo, sabihin, para kayong sasayaw Okay, magkakapares kayo ng damit. Kasi guys, merong sa mundo ng firearms, it doesn't matter kung magkapares kayo ng 47, naka 47 ako, naka 47 ka, naka Glock 19 siya, naka Glock 90 din yung isa, naka Glock 17. Ang tinitingnan kasi doon yung skills yung tools, pare-pares ng tools. Parang kasi yan pares kayo tayo ng barena. It doesn't matter kung yung nagmamatter diyan kung proficient ka dun sa ginagawa mo Ngayon, kung collector ka naman, ibang mindset naman 'yun, 'di ba? Kung hindi ka naman nagte-training, nangongolekta ka lang ng barel, itong bagay na 'to siguro hindi ka masyadong magfo-focus sa dinidiscuss ko ngayon. Pero kung ikaw gusto mong mag-training, gusto mong matuto or gusto mong mag-aral ng self-defense, bumili ng mga aftermarket katulad yung mga holster na-attach sa bag, yung pwede mong ilagay sa mole or tawag dito. May bag kasi dito guys sa US na may attachment siya ng QLS, yung para sa G-code. Ayan. Kung yung barrel na yun, katulad ito, sa G-code, may mga ibang brand dito na meron sa Pilipinas na hindi niya sinusupport. So, kung nasa Pilipinas ka, hindi ka basta-basta makaka-avail nung or makukuha mo yung technology nila or yung design nila. Katulad nitong Rapid Force ng Level 3 duty holster para sa mga Glock, 'di ba? Ayoko nang mag-mention ng mga ibang brand na hindi sinusupport, pero siguro guys, kayo na lang mag-research. Kasi sabihin natin tawag dito, wala pa kayong pera sa ngayon. Paano kung dumating yung time na may pera na kayo, pero yung baril na nabili nyo, hindi nga sinusupport nun. So, bibili ka ng baril na para ma-avail mo yung holster na nag-a-adapt ng weapon light, yung holster weapon light bearing na may takip yung red dot sight na may retention na level 3. Bibili ka ng bagong baril, bibili ka ng Glock or bibili ka ng Smith & Wesson M&P or ng PDP ng Walter. Bibili ka nun, 'di ba? So magdodoble-doble 'yon. Pero kung bumili ka na agad nag-research ka na agad doon at nakita mo minsan telltales din yung mga kaibigan mo minsan na mga marurunong na, yung mga magagaling na. Yung malalaman mo naman 'yan yung mga kasama mo mapapasin mo kung yung tinahak nila na way sa pagbili ng firearms nila, nagte-training sila, pwede mo yung maging pointers para hindi ka magkamali. Kaya ako to ginagawa guys, tong video na to, para hindi na kayo madoble-doble ng bayad at hindi na kayo maguluhan. At alam nyo na yung gagawin nyo. Una, kung alimbawa ako, bibili ako ng baril, syempre kuha ka ng L-top. Tapos, pag nakuha mo na yung L-top mo, mag-research ka ng baril na pasok sa budget mo. Guys, pagdating sa budget, i-consider nyo rin yung wag lang yung entry level. Tignan nyo rin yung
may kasabi nga yung konti lang yung idadagdag mo, maganda na yung mabibili mo. Hindi na yung ayokong gumamit ng word na na nakakababa eh. Yun na lang yung susunod. Sabi natin mid-tier. 'Di ba? Siguro kung mabibili mo yun sa naka-sale, ganyan, tapos may aftermarket support, may ganyan. Ang poproblemahin mo na lang ngayon, maghahanap ka na lang ng magaling na instructor, mag-iipon ka ng pera, pambili ng bala. Pero kung nabili mo yung baril na maraming support, medyo mababawasan yung sakit mo sa ulo or yung isang bagay na tawag dito, pwede kang magkamali, pwede kang mapagastos pa ng sobra. So ganun lang kasimple yun guys. So yun, hopefully again nakatulong ito sa inyo at sa susunod, kung meron kayong tanong or gusto nyong mag-breakdown ako ng sa mga newbie mag-breakdown ako ng firearms, tapos ano ba yung magandang holster dito, ano ba yung magandang accessories dito, dapat ba itong palitan, ano ba yung pangit dito, ano ba yung hindi maganda rito, tawag dito, masaya naman ako kung alam ko yan, kung nagamit ko na yan or nakasubok na ako yan, sasabihin ko sa inyo. Kasi guys, dito sa grupo namin sa Washington Pinoy Shooters, marami na akong nasubukang baril. Yan. Shoutout ulit sa Washington Pinoy Shooters dito sa US. Sa grupo namin sa Rest Day, sa mga nag-class sa D5 Rubicon kay Tio, at sa mga umattend ng seminar, ng webinar. Yan, hello sa inyo. So, yun, ganun lang kasimple guys. Pagka meron kayong gustong malaman, tawag dito, i-message lang ako sa Facebook, sreliance 10-4, or mag-comment lang kayo sa YouTube. Sasagutin ko yun as soon as possible na makita ko yun kung hindi ako busy. And yun guys. See you next time, okay? Bye.